What's up guys? Ito naman po si Kuya Sir at tayo ay mag-react dito sa isang content creator na unfortunately ay hindi nakasahod this month, no? Hindi dahil may violation or may problema sa kanyang account sa yun nga, may violation, may monetization policy or what na internal kay Meta, no? Wala pong ganun. So nangyari po dito ay siya po ay nahack. Okay, unfortunately nahack po itong si Kuya ah, Marlon Tourette Vlog, no? Siya po ay isang content creator na may Tourette syndrome, no? So search nyo na lang guys sa Google kung ano yung Tourette syndrome. So ito, panoorin natin guys. So bakit dapat ito sasawarin ko ngayong buwan na to? Yun yung kinita ko nung Laki. April, nung buong April. So that may niya makukuha yun. Isang nakaka-sad naman na balita, no? Akala ko okay na yung pagdaanan kong problema, akala ko tapos na. Kasi di ba di ba nga yung account ko, tapos nabawi naman na siya. So akala ko okay na ron, tapos na ron. Di ba pala? Kasi wala pang mababasa sa akin sa sahod sa account ko, wala pa siya pumapasok. Wala pa dumarating. So akala ko baka naka-hold lang siya dahil nga inaayos yung account dahil napalitan. So ang problema, check ko yung account ko ngayon. Nakita ko paid na siya yung revenue ko ng nakarang buwan na nabayaran na, pasok sa bangko. So kaso nakakalungkot na pangyayari, hindi siya pumasok sa aking bank account. Pumasok siya dito sa JP Morgan account. So bali dapat ito sasawarin ko ngayong buwan na to. Yun yung kinita ko nung April, nung buong April. Nasawar ko dapat ngayong May. So hindi naman kasi kalakihan yung sahod ko sa pag-vlog. So yung mga ganyan na sinasahod ko. Minsan mababa pa nga dyan. So, Uy, malaki yung 600 na, 95. yung sahod na yan ay ang pupuntahan sana niyan dito sa pambayad ng kotse, pambayad namin ng kuryente, Kawawa naman. pambudget ng asawa ko sa pang-araw-araw na pangangailangan, at saka yun nga nang bayarin ng anak ko sa school at pambaon ng mga anak ko pagpasa sa eskwela. So nakakalungkot lang na hindi ko alam kung saan kukuhaan ngayon lahat ng iyon. Kasi yung dapat nasahan namin na magiging pera namin ngayong buwan ay napunta sa ibang tao. Nakakalungkot na meron tayong mga taong ganun no, na hindi lumalaban ng patas. Totoo yan guys. Na Yung gusto easy money lang. kung sino pa talaga yung parehas lumaban, minsan siya pa yung nalalamangan. Siya pa yung tatapat ng ganitong pangyayari. Sana doon sa gumawa no? Sana makatulong sa iyo yung pera na yan. Sana magamit mo rin sa tama. At sana mas yung pangalaman mo talagang mas nararapat na mapunta sa yan. Kasi kung alam mo lang na kung gaano kahalaga sa amin yan, sa pamilya ko, na yun nga, pinaghirapan ko din naman yan sa paggawa ng content at syempre sa suporta ng mga taong sumusuporta sa akin, kaya nagkaroon ako ng ganyang sahod. Tapos easy money na napunta sa iyo. Guys, gusto lang ng mga tao Sana nakatulog ka easy money. sa gabi sa mga ginagawa mong ganyan. So ganoon talaga wala mo na magagawa na kahit pa siguro umiyak ako dito. Ayun na, baga parang aaral na siguro kailangan maging maingat. Dahil may mga tao talagang mapansamantala. May mga taong hindi takot gumawa ng masama sa kanilang kapwa. may mga tao na nabubuhay sa kasamaan. May mga tao talaga na nabubuhay para gumawa lamang ng mga bagay na hindi maganda at hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So, good luck sa'yo. Sana, yun nga, malaki matulong sa'yo ng pera na yan. Kasi kung alam mo lang, yung tao inagawan mo na yan, yung pamilyang inagawan mo, nang dapat sana
malaking bagay yung pera na yan para sa amin. Sa 3 anak ko, pambaon ng mga anak ko, pambudget namin sa sa mga araw-araw na pagkain. At ito, pambayad ng kotse, panghulog, yung monthly. Napunta sa wala. Yun saan pupuntahan ng Oh, pera na yan, pero yung pa guys, yung yung sakit nun, yung isang buwan mong pinaghirapan, and then alam mo naman na wala kang tinapakang tao, gumawa ka ng content para may extra kita ka bukod sa trabaho mo. No, maraming gumagawa niyan na na ganyan, nag-extrang reels, videos sa Facebook or YouTube para may extra silang kita, no. So nakakalungkot nga naman talaga na may mga tao talaga na ayaw lumaban ng patas, may gana pang manira ng account ng iba, bukod sa hinak na pinalitan pa yung kanyang payout account ng ibang account, no. So ang nangyari dito is hindi yata niya na-check ni kuya na yung account ay nakapangalan pa, yung bank account particularly ay nakapangalan pa doon sa previous hacker. So hindi niya siguro akalain na pagka after niyang mabawi yung account ay akala niya ay okay na. So yun lang yung isa sa mga hindi niya siguro mga na-check. So nagkataon talagang siguro napacheck niya, okay na, nabawi niya na, nalalagin niya na change password niya na siguro. Pero ang problema, akala niya siguro pati yung bank account is babalik din. Dapat talaga update yun, ina-update siya. Kaya nga may update doon sa taas ng payout, diba? nakakalungkot lang talaga na akala ko okay na. Akala ko tapos na yung problema na harapin ko. Masaya na ako dahil nabawi na nga yung account ko. Pero yun pa pala, meron pala ng last. So okay lang, pero ganun talaga. Siguro naman may mas magandang plan sa akin si Lord. Sabi nga nila, pag may nawala, may mas higit na darating. Hindi ko alam kung ano yung plano ni God. Pero magtitiwala pa rin sa Kanya. So So yun siguro, guys, talagang sinusubok okay, talaga ako. susuko. Kaya nangyari sa akin lahat ng ito. Alam ko mas magandang plano at may mas magandang darating. Nakakasad lang talaga na inaasahan namin ngayong katapusan yon para sa mga pangailangan namin, pero yun nga, nauwi sa wala, na punta sa mga tao mo pansamantala. Yun talaga eh. So yun guys, basahin natin yung comment dito. No, sinabi niya dito yung hindi niya pa nasabi sa video. Sabi niya, May 15 na hack siya, May 19 na bawi niya. Yung nga sinabi ko kanina. And then, pati payout account, tinignan niya raw agad. Okay naman daw yung bank account. At payment method. Sa kanya naman daw pala yung account. Okay? Pero bakit gano'n nangyari? May 23 dun pa rin pinasok ni Meta yung ibang account, sa ibang account, yung revenue ko. So yun nga, hindi daw sa bangko yung problema. Okay, napalitan ko ni hacker yung bank account, and then palitan siya, na-recover ng May 19. Okay, sa account pa rin ni hacker pumasok. So sa akin guys, ang ano ko dito, ang naisip ko dito, kaya siya pumasok pa rin sa previous na nag-hack nito ng previous na payment method before na pinalitan, no? So wala pa kasing ito guys, 'di ba? May 19 sa akin guys, ang ano ko diyan, yung update ng payment method hindi siya real time. Okay guys, naghihintay pa yan ng at least ilang business days. Sabihin natin more or less 5 business days, 7 business days bago magpalitan talaga yung account mo. Based dun sa nakita ko dati sa payment account ko, kapag nagpalit ka ay ma-on hold yung payment method mo.
ay yung kita mo. Pag nag-update ka ng payment method, kunyari from PayPal to bank account or bank account to PayPal or same bank to bank, nag-iba ka ng account number, ay maho-hold yung account mo, no? In that sense, wala pa siya sa window ng pasahod. Kasi pasahod ka na dito eh. Kumbaga, kahit palitan mo siya dito ng May 19, yung previous pa rin ang papasok kasi wala pa siya sa update nung payment method mo. Yun yung assessment ko ha. Kasi nangyari na rin yan sa akin before, hindi pa nag-reflect yung payment method ko agad-agad. So, though sa akin naman parehas yung ipinalit ko, pero hindi siya agad nag-reflect. So, feeling ko yun yung nangyari dito. So, sana next time hindi na siya ma-hack, no? Kasi ang hirap kitain ng pera ngayon, lalo to, ang hirap kitain ng pera ngayon, maraming circumstance na pwedeng mangyari sa'yo, na pwede kang mabash, pwede kang ganito, baga tatanggapin mo yung ano ng tao sa'yo para lang kumita. Pero dahil may ganito pa, another thing, no, may tamaan ka pa ng mga hackers. So, doble yung hirap pasakit nito. Yun nga guys, so, pasahin niyo yung mga comment, no. Ito guys, so, within the time frame kasi ng May 15 to 18, pinrocess na kasi yung hacker. Okay, kasi guys take note, kapag na-process na kasi yung payment method mo, magpa-process na siya yung payout mo, no, the next month. Kaya ka bibigyan ng invoice, no, buong month niyan magkakaroon ka ng kita, and then ipaprocess yan, papakita sa iyo yung kinita mo the next month by 12 to 15 of the month, no. So na-process na siya sa hacker talaga, na-recover niya ng 19, so parang labas na siya doon sa window na yon. Kahit i-update niya pa yon, na-process na siya doon sa account na yon. Yun nga, tama tong, parang seeing kami ng ng thoughts, no. So yun lang guys, sana kung nagki-create kayo ng account, ay ng Facebook account, no, make sure na sa inyo yan. Okay, ingatan nyo, alamin nyo yung number, email, lahat dapat alamin nyo. I-save nyo yung mga passwords nyo, yung mga PIN, no. So i-save nyo yan. So wag nyong aasahan si Meta na mare-recover yan ng mag-isa niya. Okay, dapat kayo din alam nyo rin paano mag-recover. So kapag ito guys, ito pinaka-ultimate na ultimatum na to ha. Kapag kayo ay galing sa hack, okay, pilitin yung bawiin. Pag nabawi nyo, okay, check nyo yung account, check nyo yung mga window ng kailan pumasok yung sahod. Okay, kung napalitan man yung payment method nyo, at i-check nyo yun. Okay, ngayon, kapag galing sa hack yan, okay, galing sa hack, dapat kasi before kayo nagpalit ng payment method, tingnan nyo yung previous, kung napalitan, kung inyo yun, hindi. Kung inyo ba yun o hindi, check nyo. Pag nalaman yung hindi sa inyo, okay, ipablock nyo. Okay, i-report nyo sa bangko kung saan man nyo naka-register. Okay, so bago nyo yun kasi pag lumabas na yan ang payment method, ang payment nyo from 21st hanggang 25th of the month, the next month, ay hindi na yan papasok sa inyo kasi patapos na yung window, hindi nyo na-update, no. So guys, kung medyo naguguluhan kayo sa sinasabi ko, medyo hindi nyo nagagets, no, PM nyo lang ako or mag-comment kayo, papaliwanag ko sa inyo. So medyo marami lang akong sumasagi sa isip ko kasi nangyari na rin nga sa akin ito. Hindi yung hacking guys yung pagpalit ng payment method. Okay guys, ingatan nyo lagi yung inyong account, no, at kapag talagang hindi nyo na mabawi, gawa na kayo ng bago. Okay, thank you sa pagsama sa akin sa panonood, and then follow me if you like, and then visit na rin po yung aking YouTube channel. Thank you, maraming salamat. God bless.